Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masaya po at masustansyang Miyerkules ng hapon sa lahat ng mga listener ng One Nutrition, One Nation mula Luzon, Visayas at Mindanao. Si Assistant Secretary of Health Bernie Flores po ito mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health dito po sa Taguig City. Hello mga kanutrisyon! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating celebration ng ika-38th year ng Nutrition Month. Siyempre, nandyan pa rin ang mga activities para ipagdiwang ito. Sana po lahat tayo ay nakikiisa sa pagdiriwang na ito at na meron po tayong theme for this year at ito po ay pagkain ng gulay, ugaliin, araw-araw itong ihain. Itong theme natin, mga kanutrisyon, sana ay hindi lamang ninyo kabisado, kundi isinasagawa nyo rin. Kasi layunin ng ating tema ngayon ay madagdagan ang kinakain gulay ng bawat Pilipino, lalo na yung mga bagets na hindi madalas kumain ng gulay. Bakit kaya? Ano bang nagiging dahilan ng mga bata kung bakit ayaw nilang kumain ng gulay? Ayan, tamang-tamang ating paksa ngayong hapon sa buwan ng nutrition. Ano po? Abangan niyo po yan. Babalitaan din tayo ng ating One Nutrition Reporter tungkol sa mga pangyayari sa ating nutrition community. Excited na ba kayo sa panibagong recipe na ihahain sa atin ng ating recipe queen? Naku! Tiyak na masustansya na naman yan at pasok sa budget ng mga mami at daddy natin mga suki. Kaya naman tutukan nyo yan para sa panibagong maihain ninyo sa inyong pamilya. At tungkol naman kaya saan ang ating isi-share na Nutri-Trivia. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating masustansyang kwentuhan basta araw ng Miyerkules sa mga kanutrisyon. Dahil hindi dapat isawalang bahala ang malnutrisyon, di po ba? Kaya naman sama-sama tayo sa isang layunin, One Nutrition, One Nation. Magbabalik po kami. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba, ang hypertension, heart disease, at stroke, cancer, diabetes, at chronic obstructive pulmonary disease ay tinatawag na lifestyle-related diseases dahil ang pagkakaroon ng mga sakit na ito ay may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay o lifestyle. Para iwas sakit, magkaroon ng healthy at active na lifestyle araw-araw. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na mahalaga ang pagbili ng pinagyamang pagkain o fortified foods? Dahil sigurado ka sa dagdag sustansya nito. Huwag kakaligtaan, hanapin ang produktong may sangkap Pinoy o Diamond Seal. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para guminhawa ang buhay, makakatulong ang pag-aalaga ng hayop at pagtatanim ng gulay? May alternatibong pagkukunan ka na ng pagkain, may dagdag kita ka pa. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nutri-Trivia muna tayo mga kanutrisyon. Alam niyo ba kung anong scientific name ng squash o kalabasa? Nako, siguro hindi. Ano po? Ang scientific name po ng ating kalabasa ay Cucurbita maxima Tuc. Alam niyo po na ang salitang squash ay nanggaling dun sa Native American na language na Ragansett na ascuta squash. Nang ibig sabihin sa ating lengguwahe naman ay kinakain hilaw. Siguro yung mga squash nung unang panahon hindi niluluto, parang carrots ang treatment nila. Ang squash o kalabasa ay kilala sa pagpapanatili ng magandang paningin at iwas sa impeksyon dahil sa taglay nitong
beta-carotene na sa atin namang loob na katawan ay nagiging vitamin A o kino-convert ng ating katawan dun sa forma na gagamitin na sa ating mga processes. Yan ay nagiging from beta-carotene, nagiging vitamin A. Abangan niyo pa po ang ibang impormasyon tungkol sa kalabasa. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Health Assistant Secretary Bernie Flores. Oras na po para sa ating nutrition news, kaya naman nandito na sa ating piling ang ating One Nutrition reporter na si Ms. Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Ms. Liza, pakihatid mo na nga po ang ating news feature for the week para sa ating mga listener. Asek Flores, ang ating pong news feature for the week ay tungkol sa Operation Timbang o OPT. Ito ay ang pangkalahatang pagkuha ng timbang ng mga batang may edad na 0 to 71 na buwan o yung mga batang hindi pa tumutuntong ng 6 na taong gulang. Layunin ng OPT na matukoy ang mga bata na ang timbang ay mababa o mataas sa normal na timbang para mabigyan ng angkop na serbisyong pang-nutrisyon. Ang OPT ay isinasagawa sa unang 3 buwan ng taon, mula Enero hanggang Marso. Ang ibang lokal na pamahalaan naman ay niuulit ang OPT sa last quarter ng taon. Ang OPT team ang nangunguna sa pagsasagawa ng OPT na binubuo ng Rural Health Midwife, Barangay Nutrition Scholar at iba pang miyembro ng Barangay Council tulad ng Committee Chair on Health and Nutrition, Sangguniang Kabataan Chairperson, Barangay Health Workers at Daycare Worker. Ang OPT ay may bago ng feature ngayon. Ito ay ang tinatawag na OPT Plus. Ngayon ay sinusukat na rin ang taas o haba ng mga batang tinitimbang. Mas magiging komprehensibo o buo na mapapag-aralan ang kalagayang pangnutrisyon ng isang bata gamit ang kanyang timbang, taas o haba kapag ikinumpara ang mga sukat na ito sa kanyang edad. Ang OPT Plus ay inaprubahan ng NNC Governing Board sa pamamagitan ng isang resolusyon para ito ay ma-implement sa buong bansa simula 2011. Base sa nakalap na resulta ng OPT ng 2011 ng National Nutrition Council, ang humalig sa Quezon ang pinaka-nutritionally at risk na munisipyo o may pinakamaraming preschool children na bababa ang timbang na nasa 32.29%. Pumapangalawa ang Tinambak sa Camarines Sur na may 29.36% at pumapangatlo naman po sa listahan ang pinakamataas ang prevalence ng underweight preschool children, ang Hipadpad Eastern Samar na may 28.87%. Ang Catbalogan City naman po sa Samar, ang lungsod na may pinakamataas ang prevalence ng underweight preschoolers at pang-anim sa ranking ng top 100 municipalities at cities na may prevalence rate na 27.79%. Ang ibig sabihin yan, Miss Liza, sa 10 bata, 3 doon, 3 sa bata ay malnourished. Malnourished po. Oo, Underweight either po. kulang sa timbang o kulang sa tangkad. Tangkad po. Oo, naku, napakalaking problema talaga. Opo. Ang kumpleto pong listahan ng top 100 na mga munisipyo at lungsod na may pinakamataas ang prevalence na mababang timbang ay maaaring makita sa NNC website sa nnc.gov.ph. Ang mga nais tumulong na mga NGOs, private sector ay inaanyayahan natin na bigyan prioridad ang mga lugar na ito sa mga programang pangnutrisyon. Ayan po, Asek Bernie, ang ating news feature for the week. Naku, maraming salamat, Miss Liza Rosaldo. Hindi masyadong maganda ang news natin sapagkat nakakabahala yan, lalo na sa ating mga local government units, ang mga local chief executives natin, ng mga governor at mga mayor ng city at saka municipality. Asikasuhin niyo po ang ating mga kabataan sapagkat sila po ang future ng ating bansa. Okay. So maraming salamat again, Miss Liza. Siya po ang ating Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Ang atin pong
One Nutrition Reporter. Mamaya makakasama ka namin muli para sa isa na namang nutritious recipe. Huwag po kayong bibitiw at magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na para sa malusog na pamumuhay at wastong nutrisyon, disiplina ang kailangan? Dapat na mag-ehersisyo para sa malakas na resistensya at iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak upang ang kalusugan ay mapangalagaan. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na maraming Pilipino ang nagkakaroon ng hypertension, cancer at diabetes dahil na rin sa maling lifestyle at kaugalian sa pagkain? Para maiwasan ang mga ito, iwasan ang pagkain ng mamantika, matataba, matatamis at maalat na pagkain. Dagdagan ang pagkain ng prutas at gulay. Iwasan ang sigarilyo at alak at mag-ehersisyo ng regular para mapanatili ang tamang timbang. Ugaliin ang healthy lifestyle araw-araw. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang kalinisan ay kapatid ng kalusugan? Iwasan ang pagkakasakit. Ugaliin ang palaging paghuhugas ng kamay ng malinis na tubig at sabon. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. And we are back mga kanutrisyon. And at this point, dumako na po tayo sa ating technical segment at ang usapin natin ngayon ay pasok pa rin sa ating pinagdiriwang na Nutrition Month. Bakit nga ba ayaw kumain ng mga bata ng gulay? Para sagutin yan, makakasama po natin ang isa nating nutritionist dietitian sa National Nutrition Council, si Ms. Jasmine Tandigan. Siya po ang Nutrition Officer 2 ng Nutrition Surveillance Division ng National Nutrition Council. Kumusta po at masustansyang hapon sa iyo, Ms. Jas? Magandang araw po, Asik Bernie, at sa lahat ng iyong tagapakinig. Happy Nutrition Month po sa inyong lahat. Ayan, oo nga, happy pa rin tayo kasi gulay ang ating paksa ngayong hapon. Pag-usapan nga natin, Ms. Jas, at sana matulungan mo ang ating mga tagapakinig para ma-appreciate nila itong sitwasyon natin kasi napaka-importante. Ano nga ba mga nagiging dahilan ng di pagkain ng gulay ng karamihan, lalong-lalo na ng ating mga bagets? Marami pong sinasabing dahilan kung bakit hindi kumakain ng gulay. Actually po, noong 2005, kinomisyon ng National Nutrition Council ang Food and Nutrition Research Institute para po magsagawa ng isang study para malaman kung ano ang mga dahilan kung bakit hindi kumakain ng gulay ang mga bata at ang mga Pilipino in general. Opo. So, unang-una po dyan, sinabi nila, mahal daw. Mahal ang presyo. Ang presyo ng gulay. Siguro sa ikukumpara sa ibang commodities. Opo, pero sinasabi palagay po natin yung mahal na pagtukoy nila or pag-describe nila sa gulay, maaari pong ito yung halaga na nakikita nila ng gulay. Kasi kung ikukumpara po natin siya sa karne, ang karne po is 150. Mga ganun po ang presyo kada kilo. Samantalang ang gulay, mga 30 hanggang 70 pesos, meron ka na pong 1 kilo ng gulay. Pero tinitingnan nila yon as parang sa ano lang, side dish lang ang gulay. Hindi siya ulam. Oo. Okay, sige. So, mahal kumpara sa ibang pagkain. Ano pa ang naging resulta ng pagsasaliksik ng National Nutrition Council? Sinasabi din nila na mahirap ang maghanda ng gulay. Ay, totoo naman matagal yan. Daw po. Mahirap gawin, medyo matagal, mabusisi, maraming mga gagayat-gayatin at puputul-putulin at idadice at imamash, etc.
Sinasabi din po nila na concerned sila dun sa kontaminasyon ng mga pesticides kasi marami pong farmers ang gumagamit pa rin ng mga abono Mga chemical. ng mga oo. chemicals. Mm-mm. Opo. Tapos, nabanggit din po dito yung kakulangan sa knowledge or sa impormasyon tungkol sa kahalagahan ng gulay sa ating kalusugan. Kasama rin po dito yung mga tinatawag nating personal preferences. So, marami po yung parang mas gusto nila yung karne o di kaya yung mga instant na pagkain. Tapos, yung iba naman, ayaw daw nila yung lasa o kaya po yung texture. Maaring siguro po hindi nila din nakalakihan na kumain ng gulay o hindi rin sila nasanay sa mga ganung lasa. Siguro hindi nila nakikita yung kanilang mga magulang na kumakain ng gulay. Opo, isa rin po yun sa binigay na dahilan, yung impluensya ng mga kapamilya. Habang sila ay kumakain, maaaring hindi nila nakikita. Tama nga po ang sinabi nyo na hindi nila nakikita ang kanilang mga nanay at tatay na kumakain din ng gulay. Siguro nakikita or tinuturo yun sa school ng kanilang guro, pero pag uwi nila sa bahay, dahil na rin siguro sa kakulangan ng pera o sa kawalan ng impormasyon o kaalaman, ang lulutuin na lang ang luto na pagkain na nakikita ng mga bata pag uwi nila ay yun na rin ang siguro iisang putahe na wala man lang ng gulay-gulay na sangkap. Ano po? Tama po kayo, Asik Bernie. Tungkol naman sa pumunta tayo dun sa usapin ng kawalan o kakulangan ng impormasyon. Maliban dun sa kawalan ng impormasyon, meron ba ng mga iba pang influensya sa mga tao in the realm of information? Actually, marami din pa rin pong mga paniniwala tungkol sa gulay. Ito po yung mga paniniwala na galing pa sa ating mga ninuno siguro or sa mga nakatatanda. Mga lola, ano-ano yung mga yun? Ba't ba may mga ganito pa sa panahon ngayon ng internet at napakadaling mga impormasyon, nasa fingertips halos natin ang impormasyon at information sources. Bakit meron pa ng mga paniniwala na mga ganito? Marahil nga po yung sabi niyo po, kakulangan sa impormasyon. Maaaring may mga lugar o mga pamilya na hindi pa rin po nakaka-access sa ganyang information. Bigay nga tayo ng Miss Jazz, ng example. Ano ba yung mga maling paniniwala sa gulay? Ito po na at least kailangan dito sa ating programa, merong opportunity para matama yung mga maling paniniwala na isa yun. po sa mga narinig ko dyan, yung buto daw po ng kamatis, nakaka-appendicitis. Yan. Ano yan? Common yan. Opo. Parang urban legend yan na naging totoo na tuloy. Pero in fact, ano ba ang katotohanan, Ma'am Jazz? Kasi naman po ang appendicitis, hindi naman po siya dahil sa buto ng kamatis na pumasok po sa ating appendix. Ito po ay viral. Sabi po nila ito ay viral. So, hindi po natin maaaring... Meron din pong bakterya na pwede ring mag-cause noon. So, infection talaga siya. Opo, isa po siyang kaya infection. Nga siya itis. Kasi inflammation. So, maglinis lang kayo lagi ng inyong kamay bago kumain at matapos gumanggaling sa banyo para lagi pong malinis ang kakainin natin. Ito naman pong mapunta naman tayo sa usapin ng food supplements. Nagawa sa gulay. Marami-rami na rin po yan, Miss Jazz. Nakabubuti ba yung pagtangkilik sa mga ganitong produkto kaysa sa pagkain ng fresko o totoong gulay? Okay. Maaari po na nagpo-provide siya ng mga pangunahing bitamina na pinoprovide ng gulay. Ngunit, pag fresh na gulay po ang kinain natin, magpo-provide po siya ng iba pang non-nutrient components na tinatawag. So, ito po yung dietary fiber at saka yung mga carotenoids, lycopene. Mga protective substances. Opo, mga protective substances, lycopene, saka phytochemicals. So, yan po, hindi po natin yan mahahanap sa mga supplements. At saka kung ano po yung supplements, usually, hiwalay-hiwalay din po yan. So,
isipin nyo na lang po mga ilang tabletas. Siguro mga 27 lang naman para niyo makuha Oo. lahat ng nutrients na pwede makuha sa gulay at prutas ay ayan katumbas yan napaka daming tableta o kaya kapsula. Ano po, Miss Jazz? Opo, tama po kayo dyan, Asik. At magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na dapat siguruhin ang wastong pagkain ng mga bata para sa kanilang tamang paglaki? Bantayan ang tangkad at timbang ng mga bata ng regular at magbigay ng tamang uri at dami ng pagkain mula sa Go, Grow at Glow food groups. Importante rin na painumin ng gatas ang bata araw-araw at tangkilikin ng fortified products. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na kung hindi naging matagumpay ang inyong mga pamamaraan sa pagpapakain ng gulay sa inyong mga anak, maaari niyang subukan na itago ang gulay sa loob ng ibang pagkain? Tadtarin o ihalo ang gulay sa mga sopas at gawing pandagdag sa burgers, lumpia at kahit mga desserts tulad ng yema, leche flan at halaya. Kailangang maging creative. Pwede ring magtayo ng kitchen garden at isama mga anak sa paghahalaman. Naiibang galak ang nararamdaman ng mga bata sa mga inihahandang pagkain kung kasama sila sa pag-aalaga, pagtatanim at paghahanda nito. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na importanteng mag-isip ng mga kakaibang paraan sa paghahanda ng gulay? Halimbawa, magsama ng gulay sa baon ng inyong mga anak. Pwedeng magdagdag ng letsugas, kamatis o pepino sa mga sandwiches. Maaari ring magpabaon ng mga slices na carrots, pinagsingawang bagyo beans, nilagang kamote at saging na saba bilang snacks. Maghanda ng mga bagong vegetable dishes gamit ang iba't ibang paraan. Maaaring hindi nila ito magustuhan sa una, ngunit ang mahalaga ay mahikayat silang tumikim. Importanteng maghain lagi ng gulay sa hapagkainan. Huwag pilitin ng mga bata na kumain ng gulay. Ang hapagkainan ay hindi lugar ng digmaan para pag-awayan ng pagkain. Sa kaulaunan, ang mga bata ay mahihikayat din kumain ng gulay kung hindi sila pinupwersang kumain ito. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na dapat natiyakin na ang gulay ay laging kasama sa pagpaplano at paghahanda ng pagkain ng pamilya? Tiyakin din na laging mayroong gulay sa bahay para matugunan ang pagnanais kumain ng mga bata anumang oras o araw. Maghanda ng madaling kainin at masasarap na gulay. Idulot ang gulay sa simula pa lamang ng pagkain kung saan butong pa ang mga bata. Gawing fun o kaaya-aya ang gulay sa pamamagitan ng paghiwa nito sa iba't ibang hugis. Ihalo din ang gulay sa paborito nilang pagkain at gumamit ng konting taba, asukal o asin upang mas lalong sumarap ang gulay para sa mga batang lumalaki. Isama ang mga bata sa pamamalengke ng gulay at patulungin ang mga bata sa paghahanda at pagluluto nito. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. We are back, mga kanutrisyon. So, isa pang may pressure rin sila, may halaga rin sila, di ba? Tama po kayo dyan. Compare po sa ating mga gulay na makakabili tayo kahit 1/4 o per yun po per bote. Tapos magkano po ito per bote? Syempre, kasama na po dyan yung lalagyan, yung marketing, kasama na po dyan. Talagang hindi natin pinopromote yun kasi may mas epektibong sources ng mga nutrients na mga kailangan ng ating katawan araw-araw. Ito namang balanse ng kasi kung gulay at gulay lamang kontra karne naman, sabi nila ay yung pagkain ng sobrang karne daw ay nakasasama. Nakabubuti ba naman ang pagkain ng mas maraming gulay kaysa karne, Miss Jazz? Actually, ang lagi lang po natin diyang i-consider yung adequacy. So, dapat lang po sapat na karne at sapat na dami ng gulay. Sa ating pangangailangan. No? So, kung bata, iba ang ating
adequacy requirement niya ay iba compared sa mas matanda, no? Opo. Pero po Oo. yung sa gulay, ayon po sa recommendation ng World Health Organization, kailangan po natin ng at least 3 servings ng gulay kada Oo, araw para ma-meet natin yung ating requirements for the nutrients. Ang sabi nga natin, di ba, Miss Just, 3G. Hindi na lang internet connection ang 3G. Tatlong gulay. Tatlong servings ng gulay, araw-araw ay 3G. Okay. May mga gulay, Miss Just, na pwedeng kainin ng hilaw. Naiba ba ang sustansya na maaari natin makuha sa hilaw kaysa sa lutong gulay? Maaari pong mabawasan ang nutrients kapag niluluto. Pero meron pong mga paraan ng pagluluto para hindi naman masyadong marami yung mabawas. Kumbaga kahit papano, mas marami pa rin ang ma-retain niya na nutrients. So, halimbawa po niyan, yung steaming na tinatawag, ayun po yung pinaka-konti ang mawawala na nutrients. Lalo na yung mga water-soluble. Opo, yung mga, for example, tayo ay nagsisinigang. Ito naman po ay boiling na paraan ng pagluluto. Yung tubig po, sana, kung yung mga gulay, parang i-add po natin siya ng medyo pahuli na po. Hindi natin siya isasabay agad-agad dun sa pagluluto ng karne. Pagpalambot ng karne. Opo, tama. Kasi mauubos na po yung, or mababawasan ng pero nutrients. ang maganda dyan, pwede ring inumin as sabaw. Tama po. Kaya nga lang, baka nag-evaporate na yung iba. Yun namang pagkain ng may mga gulay kasi na medyo kontrapelo na sa mga medyo nakatatanda nating tagapakinig, yung mga meron na ng mga rayuma o gout, 'di ba, binabawalan natin kumain ng mga bungang gulay o kaya yung mga nuts at saka leguminous vegetables. So ano naman yung dapat nating iwasan lalo na kung may mga condition na ganito? Opo, specific po kasi yan. So, depende kung ano po yung iniinda ng tao. So, halimbawa niyo na pong naibigay yung rayuma. So, syempre nandyan po ang kilalang munggo. So, yun, sabi po nila, pag may rayuma ka na, medyo iwas-iwasan na po natin yan. So, kasama pa po doon yung mushroom, asparagus, spinach, tsaka cauliflower. So, yan po ay sa mga gulay pa lamang. Pero actually, Miss Jazz, di ba, kasi baka isipin ng ating mga tagapakinig talagang tanggalin na nila sa kanilang diet, lalo na kung medyo may nararamdaman na sila sa mga kasukasuan nila, yung munggo o kaya red beans, yung mga ganun. Pero, ang mas mataas pa nga ng uric acid na content ay yung mga internal organs, di ba? Baka naman tanggalin nila yung yung beans at saka legumes sa kanilang diet, palitan naman ng mga internal organs gaya ng baka mahilig mag-isaw, kung ano-ano, baka di ba? Paalalahanan mo sila, baka naman 'yun ang maiuwing take-away message. Tama po si Asek Bernie. Yung mga nabanggit po natin na gulay, baka man mataas sila, tapos meron na kayong rayuma, kailangan din po, iwasan din po yung may mga, sabi nga ni Asek Bernie, yung internal organs, ay kasama po dyan yung mga atay, dugo, yung mga masarap po na kainin sa ating mga kalsada. Opo. Kasama din po dyan yung mga isdang maliliit, yan, ng mga mabuto. Oo, sige. So, para sa panghuli nating discussion point, Miss Jazz, siguro paalalahanan natin sila, ano ba ang maaaring mangyari sa ating kalusugan at sa ating sarili kung hindi tayo kakain ng gulay araw-araw? Oo. Tandaan po natin na ang mga gulay ay mayaman sa bitamina, mineral, dietary fiber at mga protectants na kinakailangan ng ating katawan. Makakatulong po ang gulay para ma-prevent ang non-communicable diseases. So kasama po dito yung diabetes, heart disease, stroke at obesity.
at cancer. Tapos, makakatulong din po siya sa pag-prevent at saka sa pag-alleviate ng micronutrient deficiency. So, kakulangan po ito sa vitamin A, iron, saka iodine. Okay, maraming salamat Miss Jazz sa pagpapaunlak niya sa aming interview dito sa ating programa para bigyang linaw at ma-convince natin ang ating mga tagapakinig ng mga katotohanan tungkol sa gulay. Meron ka pa bang gustong iparating sa ating mga listener from all over the country? Nais ko lang pong ulitin ang ating Nutrition Month theme. Sa palagay ko, yun na po ang magiging summary ng ating maliit na discussion ngayon. So, pagkain ng gulay, ugaliin, araw-araw itong ihain. Okay, at suportahan ko rin yan ng ang pagkain ng gulay, pampahaba ng buhay. Okay, maraming salamat Miss Jasmine Tandingan, Nutrition Officer 2 ng Nutrition Surveillance Division ng National Nutrition Council. Maraming salamat sa pagpapaunlak. At magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang kawalan o kakulangan sa vitamin A, vitamin B, vitamin E, iron, folic acid, niacin at iba pang B vitamins at potassium sa katawan ay magbubunga ng micronutrient deficiencies? Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na walang bibili ng gulay sa palengke kung walang kakain ito? Ito ay magbubunga ng mababang kita para sa ating mga magsasaka. Kung mangyayari ito, maaaring babaling sa ibang uri ng pananim ang mga magsasaka at magiging kulang ang produksyon ng gulay. Ang kawalan at kakulangan ng supply ng gulay sa mga palengke ay magiging dahilan ng pagtaas ng presyo. Ang mataas na presyo ng gulay ay magiging dahilan upang lalong bumaba ang konsumo ng gulay. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang gulay at prutas ay mayaman sa vitamina A, vitamina C, iron, folate at potassium? Ang gulay ay mababa na sa taba, sagana pa sa fiber. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na may dalawang uri ng squash o kalabasa? Ang mga ito ay yung tinatawag natin na winter squash at ang isa naman ay yung summer squash o pantag-araw at pantaglamig. Doon naman ito sa mga country na merong winter. Ano po? Ang mga uri ng summer squash ay white bush scallop o patty pan. Ito yung mga varieties ng iba't ibang klaseng squash. Meron din dyan na tinatawag na yellow bush scallop or golden custard. Meron ding yellow crookneck, yellow straight neck, at yung casera, cocozelle at zucchini. Habang ang uri naman ng mga winter squash ay table queen, day main, parang Des Moines ito, butternut, turban at marblehead. Maaari itong itanim mula Abril hanggang Hunyo at mula Setyembre hanggang Pebrero. Ang mga uri na ito ay mainam patubuin sa lupang lagkitin na hindi tinitigilan ng tubig. Mayaman sa vitamina A, maraming mineral, phosphorus at calcium ang kalabasa. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang kakulangan sa pagkain ng dietary fiber ay mahalaga sa maayos sa pagdumi, tumutulong sa pagpapababa ng kolesterol sa dugo at glucose level o asukal, at pinapababa ang panganib na dala ng sakit sa puso at ilang sakit na cancer? Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang gulay ay nagdudulot ng iba't ibang kulay, lasa at textures na sapat na makakahikayat sa mga bata na kainin ito? Maraming paraan sa paghahanda ng gulay bilang pangunahing ulam, appetizer o pampagana, salad at sabaw, na isasama din ng gulay sa isda, karne, manok o itlog. Wastong Nutrisyon.
Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Oras na po para sa panibagong maihahain ninyo sa inyong pamilya na masarap at masustansya na super abot kaya pa. Ilista nyo na mga sangkap at paraan ng pagluluto dahil andito na ang ating recipe queen na si Miss Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Okay, Miss Liza, ano bang nakaredy nating recipe for the week? Mga kanutrisyon, narito na po ang ating recipe for the week. Ito ay ang saba ala pansit. Narito po ang mga sangkap para lutuin ito. 6 na pirasong tokwa na hiniwa na pakudwado, 1/4 na tasa ng mantika, 4 na butil ng ginayat na bawang, 2 kutsarang sibuyas na ginayat din, 1 tasa ng hipon tagunton na nabalatan na, 1/4 tasa ng toyo, 1/4 kutsaritang pamintang durog, 1 tasa na abitsuelas na pinutol, 2 tasa ng kalabasa na hiniwa ng pakwadrado, 3 tasa ng katas ng hipon, 10 pirasong saba na hiniwa ng pahaba, 1/4 kilo ng petsay na pinutol, at 1/4 tasa ng patis o ayon sa inyong panlasa. Nakuha niyo po ba mga kanutrisyon? Heto naman po ang paraan kung paano ito lulutuin. Iprito ang tokwa sa mantika hanggang ito ay maging brown. Pagkatapos ay itabi muna pansamantala. Igisa ang bawang at sibuyas, idagdag ang hipon, timplahan ito ng kaunting toyo at durog na paminta, takpan at hayaang kumulo sa loob ng 3 minuto. Idagdag ang abitsuelas, kalabasa at ang katas ng hipon. Muli, takpan ito at pakuluin. Habang hinihintay niyo po na kumulo ang inyong niluluto, balatan ng saba at hiwain ito ng pahaba. Idagdag sa niluluto ang saba at muli ay takpan. Timplahan at hayaang maluto ng mabuti. Idagdag ang petsay at tanggalin ito sa apoy. Ihain sa inyong mesa habang ito ay mainit pa. Isa na naman pong bagong-bagong recipe ang handog namin para sa inyong lahat. Saba ala pansit po, Asik Bernie, at ito po ang ating nutritious recipe for the week. Alam mo, Miss Liza, nakakatakam talaga ang mga inihahain mo sa ating mga kanutrisyon. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para mapakain mo ng masustansyang pagkain ng iyong pamilya, no? Medyo kailangan lang ng creativity at saka yun na nga, kahit siguro yung mga pechay, tanim na yun sa tabing bahay, ano? Oo, kaya wag niyo pong kalimutan na napaka-importante na subukan ninyong magtanim maski sa mga container lamang para libre na kayo dun sa mga iba-ibang ingredients na kailangan nitong saba ala pansit recipe ng ating recipe queen na si Miss Liza. Abangan niyo pong muli sa susunod na linggo ang ating nutritious recipe na masustansya na abot kaya pa. Salamat po ng marami, Recipe Queen Liza, at magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na importanteng magbigay ng magandang halimbawa sa mga anak sa pamamagitan ng pagkain ng gulay araw-araw? Ipakita ang saya at sigla habang kumakain ng gulay. Bilang role models sa mga anak, kailangang ang mga magulang, kapatid at mga kasambahay mismo ang manguna sa pagpapakita ng malusog at tamang kaugalian sa pagkain. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para mahikayat ang kapamilya na kumain ng gulay ay dapat bumili ng gulay na nasa panahon? Bukod sa mura na ito, sa diwat hitik pa ito sa sustansya. Importante din na iba-ibahin ang mga gulay na inihahanda araw-araw upang ito'y maging kaaya-aya sa mga kakain. Maaari ring subukan ng malulutong na gulay tulad ng carrots, letsugas at pipino na kinakain ng hilongman o pinasingawan. Planuhin ang paghahanda ng pagkain base sa isang main vegetable dish. Halimbawa, ang pinakbet ay maaaring ihain kasama ng prito, pinangat o pinaksiw na isda. Dagdagan ng gulay tulad ng malunggay, kangkong, dahon ng sibuyas, kinchay,
carrots at iba pa ang instant noodles para madagdagan ang sustansya nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nutri-trivia pa rin po tayo mga tagapakinig. Alam niyo ba kung bakit tinawag na summer squash ang isang uri ng kalabasa? Dahil ito ay mas maganda ikonsumo sa panahon ng tag-init dahil sa high water content nito. Iwas na sa dehydration, maganda pa ang carotenes nito panlaban mula sa araw. Alam niyo ba kung ano-ano ang mga taglay na nutrients ng kalabasa? Naku, sandamakmak po. Meron itong tubig, meron itong vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, niacin, calcium, iron, magnesium, at phosphorus. Meron din ito ng protein, fat, at carbohydrates. Hindi ba marami din itong taglay na sustansya at hindi lamang ito maganda para sa ating mata, kundi para sa ating buong katawan? One Nutrition, One Nation. Alam nyo ba na kung ang hanap nyo ay pagkaing masustansya na at abot kaya pa, itlog ang inyong pag-asa. Siksik sa protina, bitamina at mineral, maaasahan pa pang almusal, pananghalian at panghapunan araw-araw. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na sa bawat krisis ng buhay may pamilya na kaagapay? Sa panahon ng krisis, maging matalino at praktikal na mamimili. Sa pagtitipid, huwag kalimutan ang nutrisyon ng pamilya. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na magandang kalusugan ay nagsisimula sa kalikasan? Sa malinis na kapaligiran at malinis na tubig at pagkain, iwas sakit ang pamilya natin. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na sa buhay, minsan less is more? Hindi dapat mahal ang wastong nutrisyon. Pumili ng mura ngunit masustansyang pagkain. Maghanda ng one-dish meal. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para sa matibay na buto at ngipin, gatas ang dapat araw-araw na inumin? Ang mga pagkaing gawa sa gatas at mga pagkaing mayaman sa calcium ay makakatulong din. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Pasalamatan po natin ang ating mga nakasama ngayong hapon. Maraming salamat kay Miss Jasmine Tandingan, Nutrition Officer 2 ng Nutrition Surveillance Division ng National Nutrition Council. Gayon din sa ating One Nutrition Reporter at Recipe Queen na si Miss Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Bisitahin niyo po ang aming Facebook page mga kanutrisyon. I-like niyo lang po ang One Nutrition, One Nation radio program para updated kayo sa mga nangyayari sa ating nutrition community. Magpadala din kayo ng feedback o mga tanong sa mga tinalakay sa ating programa dito sa aming official website, ang www.nnc.gov.ph. Samahan niyo kaming muli sa susunod na Miyerkules para sa isang oras na kwentuhan at itutuloy pa rin natin ang kwentuhan na may kinalaman sa Nutrition Month. Lagi niyo pong tandaan, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Ipagpatuloy lang po ang pakikinig dito sa ating One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Miyerkules. Masustansyang talakayan at balitaan ang ihahatid namin sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito pang inyong lingkod sa Nutrition, Health Assistant Secretary Bernie Flores ng National Nutrition Council. Maraming salamat po at masustansyang hapon sa ating lahat.
Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.